Noong December 25, 2020, isang 63 years old na matandang lalaki na nagngangalang Anthony Quinn Warner ay nagmamaneho ng kanyang sasakyan sa Nashville, Tennessee 2nd Avenue. Nagising na lang ang mga residente dahil sa isang ingay na kanilang narinig. This area must be evacuated now. This area must be evacuated now. If you can hear this message, evacuate now. If you can Dahil hear ang tunog nito ay parang sa pelikula On The Purge na nagbibigay babala na mag-evacuate na raw ang mga tao sa area na yun. Ang isa pang nakakabahala na sinasabi ng speaker ng kotse ay anumang oras ay pwede na sumabog ang mismong sasakyan. Sumapit ang alas 6 ng umaga ay patuloy pa rin ang kotse sa pagbibigay ng babala na ito. You're not in trouble, but there is something serious happening down the roadway. Go for 11. Okay? Do you mind going down to Second and Where do they Broadway? need to go when they are evacuated? That's so weird. That's like something out of a movie. Like The Purge? Yeah. evacuate now. Keep watching the Purge. Evacuate now. Stay clear, vehicle. Stay clear. Ang robotic na boses at ang kadiliman ng lugar ay dumagdag palalo sa nakakakilabot na tagpong ito. Gaya nga ng nasambit ng police officer, ito ay parang movie scene sa The Purge. Isa pa sa weirdong kaganapan ay ang pagpapatugtog ng sasakyan na ito ng kantang Downtown ni Paula Clark na nangangahulugang kapag ikaw ay malungkot at nakakaramdam ng lumbay, dapat kang pumunta ng downtown para gumana ang iyong pakiramdam. Sa kasamaang palad, ang robotic voice na inyong narinig ay hindi nagsisinungaling. Sumapit ang 15 minutong paghihintay at ito ay totoong sumabog. Nagtamo ng sira ang mahigit 50 buildings at halos mga nag-collapse na ito. Pagkatapos ng pagsabog ay mapapansin ng mga pulis na lumalapit papunta sa sumabog na kotse at inaalalayan ang mga tao doon. Man, make sure all units are direct. There may be ammo in that vehicle. We don't need anybody coming up the Second Avenue exposed. You okay? Yeah, I'm good, man. I appreciate it. Sa kabila ng malakas na pagsabog ay maayos naman na na-evacuate ng mga pulis ang mga tao at walang napahamak maliban sa 3 tao na nagtamo ng injury at naisugot naman kagad sa ospital. Ang tanging tao lamang na nagbuwis ng buhay ay walang iba kundi si Anthony Warner na kasalukuyang nasa loob ng sasakyan ng mga oras na yun. Pagkatapos ng insidente, hinalungkat ng mga pulis ang kung anumang meron ito sa kanyang nakaraan upang mas lalo nilang maintindihan kung bakit nga ba humantong siya sa ganitong yugto ng kanyang buhay. Napag-alaman nila na si Anthony Warner ay isang paranoid loner na obsessed sa conspiracy theories. Conspiracy theory na tungkol sa mga shape-shifting alien lizards na di umano'y sasakop sa buong mundo. Nalaman na rin nila na 16 months before the explosion na tumawag sa pulis ang girlfriend ni Warner upang i-report na si Anthony nga raw ay gumagawa ng mga pampasabog o bomba sa loob ng sasakyan na nasa labas ng kanilang bahay. Isa pang nakakapanindig balahibo, bago dumating ang Pasko ay tinanong si Anthony ng isa sa kanilang kapitbahay kung may regalo nga ba daw siyang matatanggap galing kay Santa. Ang sagot niya lang ay, oo, ang Nashville at buong mundo ay hindi ako makakalimutan. Pero sa kabila ng lahat ng pangyayari ay malabo pa rin sa kapulisan kung bakit nga ba ito ginawa ni Warner, maliban sa kadahilan ng merong siyang sakit na cancer na maaaring nakaapekto sa kanyang mental health. Noong November 22, taong 2021, 2 police officers ang dinispatcha upang halugugin ng isang bahay na inireport ng isang tenant na namamalagi dito. Hinala daw ng tenant na maaring may nakapasok na magnanakaw sa loob ng bahay. Nang pauwi na di umano ang babae na tenant, ay nakabukas raw ang front door ng bahay. Nang makarating na ang mga pulis,
at nagsimula na upang maghalughog sa loob ng bahay. Sinasabing ang encounter nila ay higit pa sa kakaiba o sabihin nating hindi normal kagaya ng mga kasong nahawakan nila. Mayroong mga bagay na hindi basta-basta may papaliwanag ng sensya na maaaring bumalik sa paniniwala ng mga police officers tungkol sa mga bagay na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao. And how many rooms do you have? 2 upstairs and 1 downstairs. All right, we're gonna have to go and search the house. Is it okay if we go in? Yeah, of course. You don't have any like pets or dogs or anything? No. Just stay here, man. Police, if anyone's here, make yourself known. Police. Anyone inside? I'm gonna check downstairs. You get upstairs. Police! Anyone inside, make yourself known. Downstairs clear. Upstairs clear? Yeah, we're good. Lahat ng cabinet sa bahay ay binuksan at nakitang walang laman. At kung makikita niyo sa video na walang sino mang tao ang nasa loob ng bahay. According sa report na ang babaeng rumirenta sa bahay ay nasa 1 buwan pa lamang umuupa dito. At kung tatanungin nyo kung bakit hindi binuksan ng mga police officers ang ilaw habang naghahalughog sa bahay, yun ay sa kadahilan ng mas tatagal lamang ang proseso sa paghahanap sa mga magnanakaw kung meron man.
Makakadagdag lang ito sa pag-ubos ng kanilang oras o sa paghahanap sa mga switch ng ilaw. At sa mga ganitong sitwasyon, bawat segundo ay mahalaga kung ang kapalit naman ay buhay. Pero ang mga kakaibang pangyayari ay nag-uumpisa na sa puntong pagpasok pa lang nila sa loob ng bahay nang hindi nila namamalayan. Makikita ang mga pintuang kusang bumubukas na parabang may sarili itong utak. Ang mga pulis ay nakaramdam ng mabigat at pagkapos ng hangin sa paghinga. May malalakas na yabag at galabog na nanggagaling mismo sa likuran nila. Pero sa tuwing titingnan nila ito ay walang sino man ang nandoon. Walang hayop, walang tao, walang magnanakaw. Paano mo maipapaliwanag ang mga ganitong bagay kung hindi ka naniniwala sa mundo ng paranormal? Bago tayo pumunta sa huling part ng video at gusto mong suportahan ang ating channel, maaari kang bumili ng aking merch upang tulungan lumaki pa ang ating channel. Noong December 31, 2022, 3 police officers ang dinispatcha upang halukugin ang isang bahay matapos makatanggap ng tawag sa mga kapitbahay na nagrereklamo tungkol sa ingay di umano nito sa loob ng bahay. Isinaad sa report na nakarinig daw sila ng mga matitinis na boses na nagsisigawan at animoy mga hayop na nagwawala. Nang makarating ang mga pulis sa lugar, ay lubos silang nabagabag sa kanilang nadiskubre. Ang footage na ito ay kuha ng isang paramedic na tinawagan ng mga pulis pagkatapos mahalughog ang lugar. Hindi sila handa sa kung anuman ang nangyari sa lugar na yun, kaya kinailangan nila ng medical assistance sa puntong yun. Hindi nila inaasahan na ang pamilya na nakatira sa bahay ay isang pamilya ng mga cannibals na kumakatay at kumakain ng laman ng tao. Hindi ito prank o gawa-gawang kwento lamang. Matagal nang pumanaw ang pamilyang yun, ngunit nakatayo pa rin ang kanilang bahay hanggang sa ngayon. Sira-sira na at malapit na rin gumuho sa isang maliit na bayan na matatagpuan sa Poland. Noong New Year's Eve, isang 20 anyos na babae na nagangalang Camilka ay pumasok sa loob ng abandonadong bahay upang magsagawa ng ritual. Isang ritual upang tawagin ang kaluluwa ng pamilya ng mga cannibal na tumira dati sa bahay. Hindi nila alam na hindi biro ang pagtawag ng kaluluwa. Biglang nagsimulang kumilos si Camilka ng kakaiba at tila nagwawala. Malinaw na may nangyayaring nakakakilabot sa kanya. Si Camilka ay naposes ng isa sa mga espiritu ng cannibals. Ang tagpong ito ay hindi ka panipaniwala, pero panoorin yung mabuti ang video. Jezu, jak to ona tak warczy? Ja pierdzielę. No, totalnie. Pierdolę, ja dostaję tylko 5000 zł, kurwa, tam. Idź tam do... Uważaj. Tanicza! Kamila! Ona jest nad nami u góry, od góry coś widzi. Byśmy się zabili pozycjami, to może byśmy sami zrobić. Odsuń się i Nie? uważaj, bo łeb, kurwa, zostanie. Drut ma jakiś. May kung anumang naghahagis na mga gamit galing pa itaas. Ang pinakitang behavior ni Camilka ay nakakapanindig balahibo para sa mga pulis, kaya hindi nila ito magawang pasukin. Nagdesisyon silang dumaan mismo sa attic ng bahay upang makapasok, pero hindi ito naging madali. Tu jesteś, dzikuska. Chodź, misiu.
Nie bardziej jak świnia, kurwa. Chodź. Chodź tu, kurwo. No chodź tu. Chodź tu, Kamilka. Kamilka, to coś cię widzę. To nie czołgaj się. Kamilka. Kamilka, dziecko cię woła. Kamilka. Wiktoria cię woła. Sinubukang kumbinsihin si Kamilka ng mga pulis upang bumaba, pero bigo pa rin sila. Ang mga sumunod na footage ay naputol at hindi na naisa publiko. Sa huli ay presahan nilang nailabas si Kamilka at naisugod sa ospital. Pero dito na pumasok ang mas kakatwang pangyayari sa kwento. Pagdating sa ospital, nagsimula siyang kumilos ng normal na tila ba walang anumang nangyari. Itinatanggi niya ang anumang alaala tungkol sa mga naganap sa loob ng bahay na yun. Walang nakitang palatandaan ng sakit sa pag-iisip ang mga doktor. Sinuri rin nila ang kanyang dugo para sa anumang nakakalasing na substance na maaari magpaliwanag sa kanyang inasal. Ngunit naging malinis ang resulta nito. Hanggang sa kasalukuyan, hindi may paliwanag ni Kamilka o ng kanyang mga kaibigan ang nangyari sa loob ng bahay na yun. Maaari bang naposes siya ng mga oras na yun o di kaya ay dumadanas lamang ng isang pansamantalang psychotic episode. Camila.